Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:10 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa apektuhan na sektor, mga dalagpong nga balita, diri sa Iloilo. Kag mga bahin sa Kabisayang nagkatunan, mga balita nga natipon sa sulod sa naligan na 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Watch. Miyerkules, Setyembre 10, 2025. Ining inyo tang balita, Joseph Paul Nobleza Tarosa, kagkaroon sa mga pangulong dinanan. Pagpasangkad sang seguridad kag kalinungan sa syudad ginistoryahan sang business sector kag kapulisan sa Sinapol kaupod kay Mayor Raisa Treñas. Ash emission liwat na balag sa Facebook sa Canlaon. Resolusyon nga nagapanawagan sa DPWH ang kumpleto ng ila permits bago brahon ng ila proyekto gipasar ni Councilor Johnny Young. Malnutrition rate sa Western Visayas mas mataas pinanggid sa national average. Sunday sa nangin report sa DOST-FN-RI. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagpasangkad sang seguridad kag kalinungan sa syudad sang Iloilo ginistoryahan sa kapulisan kag business sector sa Sinapol kaupod kay Mayor Raisa Treñas. Detalye sang balita, Janelle Maclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagpatigayon sa meeting si Iloilo City Mayor Raisa Treñas kaupod ang business sector agad istoryahan ang mga tikang sa pagpasangkad sang seguridad sa syudad sa Iloilo. Sa Sinapol ginpasalig sang Iloilo City Police Office o kon ICPO ang pag-address kapag sulbar sa mga krimen dalagko man o kon gamay. Lakip man sa naistoryahan ang pagpasangkad sa intelligence gathering kag police visibility. Ginpahayag ni Iloilo City Police Chief Colonel Kim Ligada nga trabaho sang tanan ng pagpabilin sang kalinungan kani kinahanglan gid ang kooperasyon sang tanan nga sektor sang komunidad amuman ang business community. Nagpasalamat naman si Mayor Treñas sa suporta sa business sector labi na sa pag-install kag pag-atag sang access sa CCTV footage sa crime prevention. Ginpasalig man sa ICPO nga nakahanda ang masobra 1,200 ka mga police personnel sa pagbulig sa kampanya sa seguridad. Kaupod ang Iloilo City Government kag private partners. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Maclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon sa meeting si Iloilo City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, pasado alas 5 sang aga September 10 nakabalhag ang FIVOC sang ash emission sa summit crater sang bulkang Canlaon. Ang aktibidad nagpagawa sang grayish plumes nagsaka sa 600 meters pa ibabaw sang crater. So kay FIVOC Director Teresita Bukulkol, pinay na ang ikaduhang emission sa Canlaon sining semana kung madumduman sa September 8 may nabalhagman nga ash emission sa bulkan. Samtang sa magaligid nga 24 oras, ang Canlaon may 7 ka volcanic earthquake. Ingklaro sa FIVOC nga nagapabili sa alert level 2 status ang Canlaon sa Negros Island Region. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kaot kabalita, kaap nagpagawa sang no time sa mga flights malapit sa bulkang Canlaon. Detalye sa balita, Hope Torrechante.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagpagwa sang notice to airmen o KONOTAM ang Civil Aviation Authority of the Philippines para sa mga biyahe sang eroplano malapit sa Bulkang Kanlaon na may vertical limit sa land surface tubtub 10,000 feet. Epektibong NOTAM sugod September 10, 9:43 a.m. tubtub September 11, alas 6 ang aga. Ginabisuhan ng mga flight operators nga likawan ang pagpalupad malapit sa bulkan bangod sa mga peligro dala sang hinali nga paglupok o kon ashfall. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iba pa naton nga balita, resolusyon nga nagapanawagan sa DPWH ang kompleto ng permits bag-o obrahon ng proyekto ginpasar ni Councilor Johnny Young. Detalye sa balita, Janelle Baclang. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Palalupang doon ang madamo nga proyekto sa syudad sang Iloilo nga padayon ng konstruksyon na pisar nga kulang sa mga requirements. Ini ang naobserbaran ni City Councilor Johnny Young bilang chairman sang Committee on Engineering and Construction sang Sangguniang Panglungsod. Sa privilege speech sa sesyon sa City Council, iwatagin call out ni Yang ang DPWH sa pag-comply sa kinanglanon ng mga permits sa ilang mga proyekto. Kasunod sini, ginpasarman sang konsyal ang resolusyon nga nagapanawagan sa Department of Public Works and Highways sa pagsunod sa patakaran sang lokal nga panguluhan bago umpisa ang konstruksyon sa mga proyekto, bagay nga ginaprubahan sang mayoriya sang konseho. Lakip man sa resolusyon ang pagmando sa Office of the Building Official sa pag-audit sa mga projects labi na ang wala sang kumpleto nga permits. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabalhag sa mas mataas nga malnutrition rate sa kabataan kag pamatanon ang Western Visayas pinangit sa national figures. Sandig sa pinakauling nga datos ang 2023 National Nutrition Survey nga ginconduct sa Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute. Ang resulta ginpresenta sa DOST FNRI sa National Nutrition Survey Dissemination Forum for Western Visayas nga giniwat sa Iloilo City. Sandig sa report, mas mataas ang prevalence rate sa reyon 6 sa mga key nutrition indicators pinaanggid sa national average. Underweight sa school-age children, 23.6% sa Western Visayas kumpara sa 21.3% nga national average. Stunting sa school-age children, 18.2% sa riyon versus 17.9% national average. Wasting sa school-age children, 11.1% sa Western Visayas, pinangit sa 8.4% national average. Stunting sa adolescents, 22.5% sa riyon sa East versus 20.7% sa national average. Wasting sa adolescents, 15.1% sa Western Visayas kumpara sa 11.5% sa national average. Samtang DepDev 6 nagpakigbahin man sa policy engagement workshop. Sa di ng mga ahensya sa gobyerno, CSOs kag local nutrition program coordinators nagduso sa mga pulisa agud masabat ang nutrition gap sa Western Visayas kag yan ang nutrition action plans sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Secretary Solidum nagupod sa selebrasyon sa RSTW sa Rojas City. Detalye sang balita, Hope Dorechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Wala nagpaulihi sa attendance sa opening ceremony sa Western Visayas Regional Science and Technology Week 2025 si Science and Technology Secretary Dr. Renato Solidum Jr. Si Solidum ang dinapit sa RSTW na ginhiwat sini nga tuig sa Rojas City, Capiz. Kumadumduman sang 2024, nagtambong man ang sekretary sang RSTW nga ginhiwat sa Sibalom Antique. Suno sa Tiglikom ang RSTW pamaagi agud ipalapit sa mga pumuluyo ang sensya, teknolohiya kag inobasyon. Pinaagi sa RSTW dugang niya makita sa mga komunidad kung paano mapataas ang inobasyon ang kalidad sang ila pangabuhi. Nagalaom naman si Solidum nga mapasangkad pa ang seafood industry sa Rojas City bilang kilala nga seafood capital sa Pilipinas, pinaagi sa mga interbensyon sa ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa tangot nga balita, DOST Regional Director gin-highlight ang importansya sa siyensya kag teknolohiya nga panamion ng pangabuhi sa mga Pilipino. Detalye sa balita, nagapanumbalik Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Sa opening ceremony sang Regional Science, Technology and Innovation Week 2025, gin-highlight ni Engineer Rowan Helonga, Regional Director sa Department of Science and Technology, ang importansya sang sensya kag teknolohiya nga panamion ang pangabuhi sa mga Pilipino. Suno kay Helonga, wala sang pulos ang scientific knowledge kag technical innovation kung hindi man sini mapataas ang kalidad sang pangabuhi sa mga pumuluyo. Ginpahayag sang Regional Director nga ang tema sang RSTW nga sensya, teknolohiya at inobasyon kabalikat sa matatag, maginhawa at panatag nga kinabukasan, pahanumdom sa mga scientists kag researchers sa pungsod nga nagapadayon ang pagsabat sa mga problema sang kadam-an sa mga pumuluyo. Ang kalamidad, malnutrisyon, kapigadohon, akses sa kalidad nga edukasyon kag barato nga serbisyo medikal kag madamo pa. Ang RSTW 2025 ginhiwat sa Rojas City, Capiz. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. OCD Western Visayas nakahanda na para sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Detalye sang balita, Bing Pabiona. Radyo Pilipinas Report. Nakahanda na ang Office of Civil Defense Western Visayas para sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Ginpahayag ni OCD-6 Operations Section Chief Melissa Banyas, may duha ka aktibidad nga ila ginapanghandaan. Ang earthquake drill sa Rojas Memorial Provincial Hospital sa Rojas City, Capiz bilang pilot area nga pangunahan sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council. Suno kay Banyas, ang pilot area sa earthquake drill hiwaton alas 7 ang takong sa gabi nga nagatuyo nga sundon ukon ma-simulate ang drill sa oras ng gabi. Baga participar-man ang OCD-6 sa National Simultaneous Exercise, umpisa alas 4 sa hapon kung sa diin i-testing ang koordinasyon sa National Contingency Plan para sa 7.2 magnitude nga linog. Tuyo sini nga sundon kung paano ipalabot sang nagabulig nga rehiyon kaya ang scenario is totally blackout sa national. Sa nanibitang nga aktibidad ang Region 6 na assigned bilang assisting region nga magabulig sa East Quadrant ang Pasig City, kag Marikina City, kag sa Iloilo ang grupo nga magapartisipar amo ang collapsed structure search and rescue team gikan sa Pavia kag ang Iloilo City sa bulig sang Bureau of Fire Protection. Patron ng gasugod, ang ating akong simulation natin is the impact time natin is 4 p.m. 4 p.m. and beyond, hasta mag-imam din, no? Magahulat kita sa order coming from the national, no? Kung ano oras kita ipagatawgan, na magpa-order, makita sa team natin na magpadala sa team dito. So, ang drill, abimam din sa Manila, no? This is a full-scale exercise, 36 hours, mabding pag-iwatan sa national simultaneous ini, no? With other regions. Actually, ma'am Ding, no, supposed to be na padalagin kita sa team natin na magasakay ikot sila sa C-130. It's just that tubol ang time, they were not able to really cope up with some of the administrative requirements natin. So that's why ang pag-ihimo natin is mag-assimilate lang kita hasta kita sa airport. Na ang ating assimilation minus the actual sending give sa C-130 hasta lang kita sa airport. Yung mag-assimilate natin ang pagpadala sang team, ma'am Ding, as assisting region dito sa Manila during the 7.2 magnitude earthquake. Si Office of Civil Defense Operations Sections Chief Melissa Banyas, Bing Pabiona para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagdunar sang loteng lokal nga panguluhan sang Putotan, Iloilo para sa pagatukuron nga talatapan sang Office of Civil Defense Region 6. 2,000 square meters nga lote ang ginhatag sang Banwa pagsisa ka Deed of Donation igin patikayon Miyerkules, September 10. Ang Deed of Donation signing gintampungan na day Mayor Enrique Lazaro sang Putotan, OCD-6 Director Raul Fernandez kay Mr. Dennis Solomon, Officer in Charge sang Administrative and Financial Management Service ng OCD Central Office. Ang lote nga gindunar gamiton para sa pagtukod sang opisina sang OCD-6 nga ginalauman magapabakod sa Disaster Risk Reduction Management Services sa Western Visayas. Bukod sa suporta ni Mayor Enrique Lazaro sa OCD-6, agud mapapaskog pa ang disaster resilience kag koordinasyon kung may emerhensya kag kalamidad. Ginaabi-abi naman ni OCD-6 Director Raul Fernandez ang suporta sa LGU Putotan nga dako nga bulig para pabakuron ang operational efficiency kag kolaborasyon sa mga LGUs para maproteksyonan ang mga komunidad sa Western Visayas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Kapis ang labing nga naapektuhan sa Western Visayas bangod sang sunod-sunod nga bagyo sa naliligad nga bulan. Sunod kay Philippine Crop Insurance Corporation OIC Regional Manager Alicia Arnaldo, ang kapis na kabalag sang 25-80% nga kalitan sa kaumahan sandig sa naging resulta sa paglibot sang General Assessment Team sa PCIC 6. Siling sang Regional Manager, madamo sang kaumahan ang ginbaha sa probinsya. Apektado man ang Antique kag Negros Occidental ang pinakamataas nga damage ara sa 70%. In pag ni Arnaldo nga kabinsyam kasunod-sunod nga adlaw nga balain ng tiyempo sa riyon bangod sa kabagat nga ginpapasko sa Crising, Dante, kag Emong. Radyo Pilipinas News. Nagpanagdag sa mga makinarya sa pagpanguma ang Department of Agriculture Western Visayas sa mga mangunguma sa mais sa mga banwa sa Kulasi kag Sibalom sa Antique. Giniwat ang turnover ceremony sa Antique Research Outreach Station sa Barangay Igbobon, Patnongon sa Setyembre 5. Nagkabaton sa isa ka unit nga corn meal valor 424,000 pesos ang Kulasi Growers Association. Samtang ang Sibalom Livestock and Poultry Raisers Association kang Sibalom Corn Farmers Association nakabato naman sa isa ka unit nga hammer mill valor 248,000 pesos kada isa. Magluwas din ang Sibalom Corn Farmers Association nakabato naman sa isa ka corn sheller valor 268,000 pesos. Sunod sa DA6, katuyan sa turnover sa mga makinarya nga mapapakot at mapalapad pa ang industriya sa mais kag kasapatan sa probinsya sang Antique. Radyo Pilipinas News. Dako ang potensyal sang syudad kag probinsya sang Iloilo sa pag-develop sang bamboo industry. Nga ginapananaw maka-generate sang dugang oportunidad kag trabaho para sa mga Ilonggo. Sang damlag lang, nagupod si Iloilo City Mayor Raisa Treñas, kaupod ka ni Provincial Administrator Dr. Raul Banyas kag anay maasin Mayor Mariano Malones sa isa ka study tour sa Cagayan de Oro City kag Bukidnon agon matunan ang sitwasyon sa bamboo industry sa among mga lugar. Bugos ang ginasuportahan sang Iloilo Economic Development Foundation ang industriya nga ginalauman makainganyo pa sa madamo nga investors nga posible magpahamtang sang factory sa Iloilo. Ginpaigdugang ni Treñas ang posibilidad sa pagdevelop sa kalaunan area nga tamnan sa kawayan sa tiyon nga hindi na ini magamit bilang sanitary landfill. Lakip man sa nagupod sa alkalde sa Iloilo City Local Economic Development Office Head Belma Jane Lau, Allied President Royal Z. Castro, ng Philippine Chamber of Commerce in Iloilo President Inger Fulbert Wu. Radyo Pilipinas News. Terra Madre Asia and the Pacific 2025 formal nang ginlunsar. Detalye sang balita, Hope Dorechante. Radyo Pilipinas Report. Formal na nga ginlunsar ang Terra Madre Asia and the Pacific 2025 sa North Forbes Park Pavilion sa Makati City, historic first para sa global slow food movement sa rehiyon. Ang Terra Madre Asia Pacific 2025 nag-host ang Slow Food International kaupod ang provincial government sa Negros Occidental, syudad sang Bacolod, Department of Tourism, kag iban pa nga national government agencies. May katuyuan nga ipakita ang nagasangkad nga slow food movement. Ang launching ginpangunahan ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na nagpahayag nga ang aktibidad isa ka proud moment para sa Pilipinas. Tugang pasini nga ang pagkaon nagadala sang kultura, nagabulig sa mga komunidad, kag nagahatag sang palangabuyan sa mga pumuluyo. Kag ang Terra Madre ang mangin global opportunity para sa pungsod nga ipakilala ang istorya sa mga Pilipino sa kalibutan. Nagpasalamat man si Frasco sa Slow Food International kag sa Bacolod kag Negros Occidental para mangin posible ang kahiwatan. Nagapangagda man siya sa tanan nga magkilitaay sa Bacolod sa Nobyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Huwag na nagpakita sang suporta ang Central Philippine University Law Student Council sa mga examinees gikan sa CPU sa Day 2 sa bar examination subong ang Miyerkules, September 10. Madumduman ang Day 1 giniwat sang September 7 samtang ang Day 3 ug ang katapusan sa bar examination siwaton sa September 14. Radyo Pilipinas News. Sa pagpapaskog sa kampanya batok sa illegal nga droga, nagpatagan sa inspeksyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 sa mga passenger terminal sa Iloilo kag Aklan. Gin-inspeksyon sa mga operatibang bagahe sa mga pasahero sa Ceres Terminal sa Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City kag isa man ka terminal sa Kalibo, Aklan. Sa giniwat nga inspeksyon, negatibo sa presensya ng illegal drugs,
controlled precursors kag essential chemicals ang mga terminal sa Iloilo kag Aklan. Ang inspeksyon kabahin sa anti-drug campaign efforts ng PDEA agon malikawan ang pagpasulod kag pagbiyahe sa illegal nga droga sa Western Visayas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa kapulisan ang top 10 most wanted persons sa probinsya sa Iloilo sa Barangay Leon, Iloilo. Ang suspect kilala nga si alias Joe, 49 anyos, residente sa Barangay Murubuan, Cabatuan, Iloilo. Paglapas sa Republic Act 9516, Republic Act 10591 bangod sa illegal nga armas kag attempted murder ang ginapangatubang nga mga kaso sang suspect. Gintingog nga puwersa sa Cabatuan Municipal Police Station, Leon Municipal Police Station kag First Iloilo Provincial Mobile Force Company ang nagpatigan sa operasyon para madakpan ang suspect. Radyo Pilipinas News. Western Visayas kag Negros Occidental stakeholders daog sa Philippine Tourism Awards 2025. Detalye sang balita, Hope Dorechante. Radyo Pilipinas Report. Nangibabaw ang Western Visayas kag Negros Occidental sa bag-ulang natapos nga Department of Tourism Philippine Tourism Awards nga ginhiwat sa Okada, Manila. 5 ka stakeholders sa rehiyon kag sa probinsya sang Negros Occidental ang nagdaog sa nagkalain-laing nga kategorya sang pasidungog. Ang Hotel del Rio sa Iloilo City kag Mambucal Resort sa Negros Occidental nagbaton sang Philippine Tourism Pillar Awards pagkilala sa mga establishment nga padayon nga nagapakita sang resilience, service excellence kag kontribusyon sa tourism growth. Ang Southwest Tours Boracay Incorporated, isa sa mga una nga transport operator sa Boracay, ginpadunggan bilang Tourist Land Transport Operator Awardee. Ang Efrata Farm sa Badyangan, Iloilo nga kilala sa iya sini nga sustainable kag community-centered practices, ginkilala nga Farm Tourism Enterprise Awardee. Ang Sipalay City sa Negros Occidental nga modelo sang eco-friendly tourism development nagpauli sang Tourism Destination Award sa city category. Nakasulod man sa listahan sa mga finalist ang iban pa nga mga stakeholders sa Western Visayas kag Negros Occidental. Lakip na diri ang Malay Aklan para sa Tourism Destination Award kag sa Lakbay Dagat ukon Cruise Tourism. Sagay City para sa Eco-Tourism Destination Award kag Ilaya Retreat Spa sa Filipino Brand of Wellness Enterprise. Ang Philippine Tourism Awards ginhiwat kadungan sa selebrasyon sa ika-50 nga anibersaryo sa Department of Tourism. Kinalantaw ini nga mangin pinakamataas kag pinaka-prestiyoso nga pagkilala sa tourism industry sa pungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:32 sa hapon. Kagamiento man natipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Miyerkules, September 10, 2025. Ininyo tagbalita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.